simulan po natin ang ating gawain ngayong Sunday sa panalangin. Amen. Lord, Father God, once again, hinihingi namin, O Lord, ang paggabay at patnubay sa umagang ito. Patuloy na ikaw yung maghayag, O Lord, Father God, ng iyong mga salita. Gamitin mo lamang ako yung vessel, O Lord, para sa umagang ito. Hindi ako yung makita dito sa umagang ito. Tanging ikaw lamang ang mga salita mo, ang mga tao sa umagang ito, O Lord. At ikaw, ang pangalan mo, O Lord, ang may taas, madakila. At ikaw yung magbigay sa amin, O Lord, Father God, ng fresh new revelation sa iyong mga salita sa umagang ito. At alam ko, Panginoon, na ikaw yung mangungusap, ikaw yung kikilos, ikaw yung magsasalita dito sa umagang ito. Kaya sa oras na ito, Lord, tulungan mo kami buksan ng aming puso't isipan para tanggapin ang iyong mga salita. Maitanim din namin to sa aming puso't isipan na gagamitin namin itong iyong mga salita, O Lord, sa aming pamumuhay sa pang-araw-araw. Muli, O Lord, ipapasalamat kami sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, good morning po sa bawat isa. I think this is the first Sunday. Amen. First Sunday bites ng taon. Praise God. Ako yung napaunlakang gamitin ng Panginoon sa umagang ito para mag-share ng salita ng Panginoon. So, dahil medyo marami naman po tayong time. Pag-aralan po natin yung sa James chapter 3. Buong chapter 3 po. Pero I'll just give you quick lang naman po idea about this. So, ano bang meron dito sa James chapter 3? Actually, hindi pala buong James chapter 3. Verses 1 to 12. And we have 6 pointers po for this. So, topic po kasi dito sa James chapter 3 is, sa first part is yung taming the tongue. Amen. Kasi di ba po, upon preparing talaga, sabi ko gano'n kay Lord, Lord, ano ba yung team natin kasi this January? Uulyanin Pero ayun, parang hindi ko ginawa. So, plowing the good soil pala siya. Tapos sabi ko gano'n, Lord, anong relevance na to? Tapos maya-maya, ayun, pinarealize sa akin ng Panginoon na, ayun nga, sobrang laking part ng tongue when you are going to plow the good soil. Amen. Bakit? Kasi tayo bilang mga Kristiyano o nakakarinig ng salita ng Panginoon, syempre hindi lang naman sa atin, may stock yun. Habang tumatagal, tayo din nagsishare din tayo sa iba. We are plowing the soil of the people na babahagian natin ng salita ng Panginoon. Kaya sobrang laking effect ng we need to tame our tongue talaga. Kung ano yung lumalabas sa bibig natin, kung ano yung, philosophy aside, or yung kapilosopohan aside, tinype ko lang naman, nanggaling pa din yun sa'yo. Hindi man naging verbal siya, it comes from you pa din. Same pa din siya, pasok pa din siya dun sa taming the tongue. Kasi hindi mo na control sarili mo Multimedia can be a means of voicing out yourself, expressing yourself. So, it's still part. Kaya sabi ko, philosophy aside, it's part. The more na you express yourself, you're using your tongue. Kasi, ganun din naman dahil hindi mo masabi ng harap-harapan sa tao, dadaanin mo sa multimedia, tapos sasabihin mo, ay, tinay ko lang naman, so hindi ko naman na-break to. No. Let's erase that on our minds. So for our first pointer, sabi dito sa verse 1, not many of you should become teachers, my fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly. Amen. So for our first pointer, teach with the Lord's wisdom and knowledge. Amen. Kasi nga sabi dito na, ayun nga, hindi tayong lahat
should become teachers daw. Kasi, ayun nga, we will be judged more strictly. Kasi ano ba yung tinuturo natin? When it comes to Christianity talaga kasi, tinuturo natin at sinishare natin is yung salita ng Panginoon. Bakit nasabi dito na we will be more judged talaga, strictly? Kasi syempre, salita ng Panginoon yung binabahagi natin eh. The mere fact na bigla nating na-twist yung salita ng Panginoon for our own good, or parang for our own, anong tawag dito? Advantage, ganon. Yung ginagamit mo yung salita ng Panginoon para mapaikot yung mga tao, mapaikot yung mundo, we will be judged more strictly by the Lord. Kaya nga sabi dito, di ba, na not many of us should become teachers. And our first pointer talaga is teach with the Lord's wisdom and knowledge. Yung nanggagaling lang kay Lord, hindi nanggagaling sa atin. Amen? Kasi hiwalay eh. Hiwalay yung own opinion natin doon sa wisdom na nanggagaling kay Lord. Hindi parehas yun, and it will never meet. Kaya nga sabi ko, Lord, ako din sa sarili ko na what I teach, minsan kinakain ko. Admittedly, in our Christian journey na hindi natin kaya na maging perfect talaga in all our ways, in all that we teach, na minsan tayo pa yung mag-fail doon sa part na yun. Kaya nga sabi ko na lang kay Lord, Lord, if I fail, teach me once again. Correct my ways. Kasi yun nga, baka nga, ako na lang din yun. Hindi na si Lord. Kaya sabi ko, Lord, let your wisdom and knowledge flow to me. Kasi alam ko na hindi naman aksidente na dinala mo ako dito sa kung nasaan man ako ngayon. Kaya I will take hold dun sa wisdom and knowledge na gagaling sa'yo. Kasi alam ko na hindi ko kaya nang wala sa'yo. Amen. And then, second pointer. The second pointer is perfectly imperfect. Amen. Grabe, no? Flowing the good soil, tapos perfectly imperfect. Sabi sa verse 2, James 3, verse 2, we all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check. Which is, sabi ko, Lord, sobrang imposible naman nito. Napaka-imposible. Kasi ako mismo na sinusubukan ko makipagpuno dito sa mundo, makipaglaban dito sa mundo, I cannot. Hindi ko kaya maging perfect. I can only be perfect when you're beside me. Ganun lagi yung sinasabi ko. Kasi yun nga, katulad ng sinabi ko na ako mismo, kinakain ko yung mga sinasabi ko, which just shows the imperfection of my life. Kaya ngayon, sabi dito na we all stumble in many ways. Hindi lang sa isang pamamaraanan pwede tayong madapa. But it doesn't give us the authority to judge other people. Kaya yun, another sampal ni Lord siguro sa akin, ito, I can keep my whole body in check. Yun lang yung masasabi ko dito talaga na, Lord, as I ponder upon your word talaga, I cannot without you. Kasi siya naman talaga yung nagdala sa akin dito. And isa sa mga bagay na lagi kong sinishare, kahit siguro sa mga kabataan, sa life group namin. Tawag ko kung aware dito yung magulang ko. Pero sabi ko, if not by the grace of the Lord, if not by God's mercy, kung hindi lang ako napalapit kay Lord, sabi ko nga na, baka wala na ako ngayon dito sa mundo. Hindi, honestly speaking po, kasi ayun nga,
Kilala ako ng aking leader din na tawag dito. I always convict myself, even sobrang liit lang ang bagay. Although alam ko naman sa sarili ko na hindi ko kayang mabuhay ng perfecto, magkakamali din ako at some point. Pero ayun, still, mas na-emphasize kasi yung Lord. Hindi, ayun, mas na-emphasize na God's strength is made perfect by our weaknesses. Lord. Kaya ayun, even though we stumble in many ways, alam mo yun, feeling na nandiyan pa rin si Lord. Ay, Lord. Ay, praise God. Amen. So, ayun na, even though ganon, yung mararanasan natin sa buhay, nandyan yung Panginoon para patuloy na tulungan tayo, itayo tayo sa pagkakadapa natin. And as we start this year talaga, Lord, grace, mercy pa din, yung mangingibabaw, ikaw pa din yung mangingibabaw talaga. Hindi kami. Kaya, ayun, praise God. Let's move on sa third pointer natin. So, sabi nga doon sa first pointer, recap lang, ayun, teach with the Lord's wisdom and knowledge. Kasi hindi natin kaya, ng knowledge lang natin. And let's always accept in ourselves that we are perfectly imperfect talaga. Only the Lord God can make us whole and perfect. And next, the small to great influence. Since we are talking about the tongue, sabi dito sa James chapter 3, verse 3 hanggang 4. When we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal, or take sheep as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, yung ships po ito na bangkaan, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go. So dito, sabi ko nga na, Lord, oo nga naman, na kahit sobrang liit ng part na to ng katawan namin, yung tongue or yung dila natin, it can control the tides of everything. Nagsisimula talaga sa kung ano yung lumalabas sa bibig natin. How the fate of one person or the people that we are reaching out will change talaga. And ayun, na sabi ko nga na kahit gano'n kaliit lang yan sa'yo, hindi gano'n na measure eh. Na kung ano man yung lumabas nga sa iyong bibig, sometimes kung sa atin maliit, sa iba, it's already a big deal. Like for example, when you feel na ni-reach out ka, na hindi ka pa Kristiyano tapos ni-reach out ka, tapos sasabihin sa'yo na, mahal ka ng Panginoon, let's build a relationship with the Lord. Siyempre,
ang laking impluensya na sa atin yun na sabihin natin hindi, let's say na wala ka doon sa tamang position or wala kang or hindi maganda, you're not in a good position. Kaya nasasabihan ka ng gano'n ng random person or sabihin mo ng kilala mo and you will feel the yun, kikilos mismo yung Panginoon. So, that's how our tongue is super powerful talaga na kahit na sobrang liit lang yan na parte ng katawan natin, it can greatly affect the people around you. Kaya nga sobrang importante na we need to tame it. Or kahit na hindi natin kayang i-tame it, we need to control it. Kasi hindi natin alam kung gaano to makaka-apekto sa mga taong nakapaligid sa atin. It can cause division. It can cause separation. Pero hindi doon ginawa ni Lord yung dila natin. It is used for us to be unified. It is used for us to help each other, to lift each other up, not to bring each other down. Kaya, even though it's small, it has a great influence. Amen. Katulad na lang ng mga examples dito, na yung bangka nga, ang laki ng bangka, pero ang liit lang ng ng pangmaneho, yung mismo timon, rudder. Amen. So, ganun din po yung tang natin, yung dila natin. Kahit sobrang liit lang yan, sobrang laki ng impact niya sa buhay natin. Amen. Kaya nga po, sa fourth pointer natin, this is a warning na our tongue is a destructive vessel. That's our fourth. All the time. Amen. Bakit? Sabi dito sa James chapter 3 verse 5 and 6. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boasts. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and is itself set on fire by hell. Amen. So, ayun nga, na we know that our tongue is a destructive vessel. Anong gagawin natin? Hayaan lang natin na makasira at makasira siya? Hindi, di ba? Kasi bilang Kristiyano, we aim nga to help each other. Kung meron mang pain, may suffering, may kailangan ng healing, we'll help as much as possible. Kasi ano yun nga, katulad nga ng sinasabi dito na it can destroy instantly. But at the same time, it can build slowly. Bakit? Kasi mas fragile yung trust natin, mas fragile yung emotions natin. Na isang sabi mo lang, it all goes down talaga. Isang salita mo lang na pangit, isang salita mo lang na hindi maganda, kahit sabihin na natin hindi lang kayo nagkaintindihan. That's a great part of it. That's how our tongue talaga can be destructive. But at the same time, ito yung tongue na ginagamit natin to praise and glorify the Lord. This is the tongue that we use to profess His Word. This is the tongue that we use to pray. But at the same time, huwag nating kalimutan na it's still a destructive vessel despite of it all. Kaya, brothers and sisters, let's be aware of this. And for our fifth pointer, so, lagyan ko na limits of human control talaga. Kasi sabi sa James chapter 3 verse 7 and 8, all kinds of animals, birds, reptiles, and sea creatures are being tamed and have been tamed by mankind. But no human being can tame the tongue. It is a restless evil, full of deadly poison. Amen. So dito talaga, na-emphasize kung gaano ka-powerful and gaano ka-poisonous yung mga dila natin or yung mga lumalabas na word sa atin.
na sabi nga dito na kaya nga nating i-tame yung mga hayop, creation ni Lord. But still, bakit yung creation na outside or yung mga other creatures kaya nating i-tame, pero yung sariling nasa atin hindi natin kayang i-tame? That just goes how our limit talaga ng human control shows. Na hindi natin kaya kung tayo lang. Kasi di ba, ayun, when we are bound by our emotions, our thoughts, kapag talagang you're overflowing with those things, mas masaya mag-burst out eh. Mas masaya sabihin kung ano yung nasa puso mo, kung ano yung nasa isip mo. Na minsan nakakalimutan na natin kontrolin talaga. Na gusto na lang natin sumabog. Amen? Kaya nga sabi dito, di ba? No human being can tame the tongue. It's a restless evil. Kaya ngayon, sabi ko nga na doon sa pointer natin na perfectly imperfect, we can only do this na we can tame our tongues with the help of the Lord. Kasi we're going to admit na, Lord, hindi ko kaya. Lord, hindi ko kaya magtimpe, hindi ko kaya magtiis, hindi ko kaya na kinikimkim ko lang, kailangan na voice out ko lagi. Kailangan nasasabi ko lagi. Kasi kung hindi, ako naman yung magsasuffer. Di ba meron tayong mga ganong bargaining times with the Lord? Na, hindi, gusto kong i-voice out to eh. Para naman marinig nila kung ano yung thoughts, ano yung... Pero sometimes, the Lord is just asking us to stand still inside. But there's a right time to bring that up. Kaya ayun, we only have limits talaga sa pagkontrol ng ating dila at mga nabibigkas na mga salita. And for our last pointer, sabi dito, nilagyan ko po siya ng parang, eto na din po yung conclusion. Choose your path. Sabi dito sa verse 9 hanggang 12, with the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse human beings, who have been made in God's likeness. Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Can both fresh water and salt water flow from the same spring? My brothers and sisters, can a fig tree bear olives or a grapevine bear figs? Neither can a salt spring produce fresh water. Amen. So kung sa tao, there's always two sides. Ganun din sa ating tongue. There's two sides. And which path will you choose? Will you choose to use it for good? Or will you choose to use it for evil? Kasi ganun lang naman yun. It's up to us. And kung paano natin i-deal kay Lord yan. Kasi ayun nga, we human beings are imperfect. We are only made perfect dahil dun sa Panginoon natin, which is kinakapitan lang talaga natin yung grace and mercy. Kaya with this, church, ayun, as we apply itong main theme natin for this month, plowing the good soil. This is a crucial part when we are going to plow the good soil, like our tongue. And I think it's not an accident. And I believe it's a God incidence or parang coincidence na kay Lord na sinimulan natin tong taon na to, tapos pinag-usapan natin sa about the tongue. Kasi di ba, we have this vision, we have this goal to bring more souls to the Lord. Sabihin mo na kahit simulan natin sa family natin, people around us. So we need to choose our path. Kung paano natin gagamitin yung bibig natin, yung tongue natin, to bring those souls here. Amen. Kaya sa umaga pong ito, patuloy na magpapuri, pasasalamat sa Panginoon, and naway meron tayong mga napulot na aral
in this morning. And let's pray po so that we can prepare ourselves for worship and asking the Lord, Lord, how will you help me talaga dito to control my tongue so that I can glorify you and at the same time, I can lift your name in my life. Na ikaw yung magiging yung maharap sa every time na meron akong mga may encounter na mga tao sa buhay ko. So let's pray po. Lord, Father God, maraming salamat sa umaga pong ito. Patuloy na ikaw, O Lord, ang mangusap. Ikaw yung mangusap sa puso't isipan namin, O Panginoon, sa oras na ito. Na we need to admit, O Lord, Father God, na we cannot control everything in our life talaga. Ikaw lang talaga yung magiging driver, O Lord, na magdadala sa amin, O Lord, doon sa nais mo sa buhay namin. Despite our imperfections, O Lord, Father God, nang dahil sa iyo, you're making us perfect in your way, O Lord. Perfect in your standard, O Lord, Father God. Kaya sa mga oras na to, tulungan mo kami, O Lord, if we are having this struggle, O Lord, with our tongues, kung ano yung malalabas sa bibig namin. Tulungan mo kami na itong bibig namin, O Lord, Father God, ay magamit namin sa iyong kabutihan, O Lord, na ma-profess namin yung word mo, O Lord, na ikaw yung standard, O Lord. The knowledge, the wisdom comes from you, O Father God. And walang ni isang salitang manggagaling sa amin, tanging sa iyo lamang, O Panginoon. Kaya sa oras na to, O Lord, humble us once again. Put us down, O Lord, Father God. If we are taking our pedestal, O Lord, Father God, in a high level, alisin mo ito. Ibaba mo kami sa dapat naming kalagyan, O Panginoon. Upang ang aming mga sarili, O Lord, Father God, ay mabigay namin, O Lord, wholeheartedly. Our life, O Lord, Father God. Kaya sa oras na to, Panginoon, yung mga bibig namin ngayon, may we use it, O Lord, to glorify you, to praise you, to worship you this morning. Na ikaw lamang ang aming hanapin, ikaw lamang ang aming isik, O Lord, Father God, all throughout. Your Holy Spirit, your presence, your guiding, your love, O Lord, Father God. Lahat-lahat. Ikaw yung mag-lead dito sa amin, O Panginoon. Kaya sa oras na to, Panginoon, prepare our hearts. Prepare our minds, O Lord, so that we can use our mouths, O Lord, our tongues, to glorify your name once again, O Lord. Forgive us, O Lord, if we don't know our limits. And bring us once again back, O Lord. Pasagin mo kami muli, O Lord, and mold us once again to your own perfect way. Kaya sa umagang ito, Lord, ikaw lamang yung tinataas namin, ikaw lamang dinadakila namin. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name we pray. Amen.